kababuyan tong ginagawa niyo ng lalaking niyang Chris? At dito ka pa talaga nagdala ng lalaki sa opisina? Ginawa mong motel dito? Ma'am, pakinggan niyo po muna ako. Ikaw munang bahala dito sa office, Chris, ha? Alam mo naman na hindi pa nakakabalik from emergency deal si Cheeks. Kaya ikaw munang inaasahan ng department natin. At habang hindi pa ako nakakahanap ng qualified applicants to join my team. And also, aalis din kasi ako for a business meeting. And mawawala ako siguro ng mga 1 week. So for the meantime, I want you to take care of everything. Okay? Yes po, ma'am. Ito nga po, ginagawa ko na yung trabaho ni Chicks kahit wala siya dito. You don't have anything to worry, ma'am. I can handle everything while you are in the meeting. That's good. Alam ko naman na mapagkakatiwalaan ka, Chris. And don't worry, lahat ng efforts mo, mapapalitan niya ng good news someday. So, paano? Muna na ako? Sige po, ma'am. Thank you po sa tiwala at mag-ingat po kayo. Hello? After 20 minutes, umakay ka na sa floor namin, ha? Alam mo naman siguro, di ba? Bilisan lang natin. Tsaka huwag kang mag-alala. Wala namang CCTV dito sa loob ng office namin. Sa labas lang meron. Bilisan mo na. Okay. Alam mo, kakaiba rin talaga trip mo eh, no? Sabi ko naman sa'yo, pwede naman tayo sa hotel na lang. Dahil baka may makakita sa atin dito. Pero ayaw mo. Gusto mo, dito lang sa office nyo. Alam mo namang hindi ako pwede lumabas, di ba? Kasi ako lang mag-isa dito. At saka, kailangan ko magpalakas sa boss ko para i-promote niya ako, di ba? Ayaw mo nang kakaibang trip. Sabagay, tama ka. Ano pa hinihintay natin? Simulan na natin to. Ano kayang nangyari sa mokong na yun? Hindi na nagparamdam. Alam ko na, iba ang habol niya sa akin. Di bale, may isa pa naman akong reserba eh. Kung lalaki lang pag-uusapan, ako pa ba mawawalan? Teka, makontak nga ulit si Mark. Alam ko nakasave yung contact number niya dito eh. Eto, matawagan nga. Alam kong hindi siya makakatanggi sa sasabihin ko sa kanya. Buti, nasave mo pa yung number ko. Akala ko dati, kakalimutan mo na ako eh. Kasi inisip ko na baka may boyfriend ka na. Nakalimutan mo na ba yung sinabi ko? Ayoko ng boyfriend, di ba? Eto, tikim-tikim mo na ako. Mas maganda naman yun kaysa magbigay ako ng sakit ng ulo sa boyfriend na yan. Tama ka dyan. Ako din, mas magandang single muna. At tulad mo, tamang mekit-mekit lang. Sus, tama na yung bola mo. Umpisa na natin. Matapos na. Sigurado ka bang dito natin gagawin? May alam mo kong lugar at alam kong marerelax tayong dalawa. Dito na lang tayo sa office kasi hindi ako pwedeng umalis. Saka, mag-isa lang kasi ako dito. Don't worry. Walang CCTV dito kaya safe ka. Oh my gosh! Anong kababuyan tong ginagawa niyo ng lalaking niyang Chris? At dito ka pa talaga nagdala ng lalaki sa opisina? Ginawa mong motel dito? Ma'am, pakinggan niyo po muna ako. Yung lalaking yun, nag-deliver lang po kasi yun ng online order ko. Tapos, Tapos ano? Wala lang. Yung nakita ko kanina,
Wala lang din yon, ha? Hindi ako bata para hindi ko alam ang ginagawa niyo, Chris. Wala na naman akong pakialam kung gusto niyong gumawa ng kahalayan eh. Pero ilugar niyo. At huwag dito sa opisina dahil nakakahiya. At higit sa lahat, ang reputasyon ng kumpanya ang nakasalalay dito. Kaya kung hindi mo iniisip ang reputasyon mo bilang isang babae, pues, ibahin mo ko. Sayang. Nagmamadali pa naman sana ako dito pumunta sa office. Dahil may good news sana akong para sa'yo. This is it. Sasabihin ko na kay Chris yung iniintay niyang promotion. Alam ko, pinaghirapan niya yun for 1 year. And I'm sure na magiging happy siya. And she deserves it. Kaya nga di ba dapat 1 week akong wala? Pero napaaga ang pagbabalik ko. Dahil gusto ko sanang sabihin sa'yo na ipro-promote kita bilang kanang kamay ko. Pero buti na lang. Ngayon pa lang, pinakita mo na kung sino ka talaga. Na kaya mong gumawa ng mga bagay na pwede ring ikasira ng reputasyon ko. Kaya pasensyahan tayo. Imbes na ipromote kita, I'd rather fire you kesa mabahiran ng masamang reputasyon ng kumpanyan to because of employees like you. Relax. My wrinkles.